yun. Yung torque nito ngayon, bali 900 to the wheel. 900? Oh, 900 to the wheels. Tapos yung kabayo natin, 458 wheel horsepower. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang legendary pagdating sa drag diesel scene dito sa atin sa Pilipinas. Sobrang dami ko nakikitang ganito sa kalsada pero never ko talaga napasok ang mundo nila. Ngayong araw, pag-uusapan natin tong sasakyan na to. Pero syempre, history muna tayo. Ang first generation ng Isuzu D-Max, ito yung mga isa sa mga pinaka-iconic na pickup truck dito sa Pilipinas. Dumating to dito sa atin yung mga around 2003 bilang kapalit ng sikat na Isuzu Fuego na hanggang ngayon, immortal pa rin ang tingin dito ng mga Pinoy. Nung pumasok ang D-Max sa market natin, binago nito ang laro dahil hindi na lang to basta pangkargahan na truck, naging lifestyle vehicle na rin to. Lumabas ang D-Max na may dalawang main engine options. Ito yung 4JH1 na direct injection at meron din silang nung 4JA1. Ito naman yung 2.5 liter nila. Kilala ang mga ito sa pagiging matibay pero medyo maingay at mabagal kumpara sa modernong common rail engines. Noong 2005, dito nagbago ang lahat. Introduce ng Isuzu ang 4JJ1 engine na may common rail direct injection. Ito yung tinatawag nila boys hanggang ngayon, tinatawag nila tong CRDI technology. Ito yung game changer dahil naging mas tahimik, matipid at higit sa lahat, mas mabilis ang D-Max. Ngayon tatanungin nyo ako bakit nga ba sikat ang Isuzu D-Max sa drag diesel racing. Kung pupunta nga sa mga drag strip sa Clark o sa Tarlac, hindi mawala ang first generation na D-Max. Bakit nga ba paborito ng mga tuner to? Isang rason dyan ang legendary 4JJ1 engine. Ito nga yung tinuturing nilang 2JZ pagdating sa diesel world. Sobrang overbuilt ng internal components nito. Kahit stock na block, palitan mo lang ng malaking turbo, kayang-kaya na humawak ng malakas na boost na hindi sumasabog ang makina. Nandyan na rin ang rason na meron tong high tuning potential. Napakadali kasing palakasin ng 4JJ1. Sa pamamagitan lamang ng ECU remap, dadagdag ka na agad ng horsepower at torque. Syempre, nandyan din yung turbo upgrade. Karaniwang kinakabitan ng mga IHI o Garrett turbos para may mas mataas na turbo top end power. Isang pangatlong nakikita kong rason dito dahil lightweight siya at yung chassis niya sobrang robust, sobrang tibay. Kumpara sa mga bagong pickup ngayon na sobrang bibigat dahil sa dami ng tech at safety features, ang Gen 1 D-Max ay mas magaan. Sa drag racing, weight equals enemy. Dahil mas magaan ang body nito pero mas matibay na chassis, mas mabilis ang power to weight ratio nito syempre. Pagdating naman sa availability at community support, dahil halos ilang taon na ba? 10 years na ata ito binibenta sa Pilipinas, dagsaan ang pyesa nito. Mula sa surplus hanggang sa high performance racing parts, maraming mekaniko sa Pilipinas ang kabisado ng bawat tornilyo ng 4JJ1. Syempre, rear wheel drive tol. Ang simpleng leaf spring suspension at ang solid rear axle nito ay madalang i-modify para sa mga launch. Nilalagyan din nga rin to ng traction bars para iwas sa wheel hop tuwing bibilis ang sasakyan mula sa stoplight. Hindi kasi lahat ng drag diesel engine pwede gawin pang karera. Pero yung 4JJ1 parang ginawa talaga to para sa abuse. Hindi kasi tulad ng ibang pickup na gumagamit pa ng mga timing belt o timing chain na pwedeng maputol o mahilay. Yung 4JJ1 gear driven. Ibig sabihin, bakal sa bakal na nagpapatakbo sa internals nito. Sobrang precise ng timing kahit sa sobrang taas na RPM. Ang lower part ng engine block nito merong tinatawag na ladder frame design. Binibigyan nito ng extra rigidity ang crankcase. Kaya kahit bomba mo ng 30 to 50 PSI na boost sa malaking turbo, hindi basta-basta nababali ang crankshaft o nagwa-warp yung block. Isang bagay din dyan yung malaking large capacity ng langis. May malaking oil stamp ang D-Max na importante para sa cooling at lubrication kapag pinupush ng makina sa limit. Malaki ang influence ng Thailand sa drag scene dahil doon ang gagaling ang mga pyesa natin. Ang karaniwang pinapalitan nila dyan tol, yung mga turbo, nagpapalit sila ng mga nozzles, o kadalasan yung mga fuel pump. Syempre, hindi pwedeng iwanan natin yan. Isa sa mga specific na dahilan kung bakit paborito ng Gen 1 dahil dun sa kanyang manual transmission. Yung gear ratios kasi ng Gen 1 saktong-sakto para sa 400 meters sprint. Matibay ang drivetrain nito kahit naka stage 2 or stage 3 ka na clutch. Hindi basta-basta sumusuko ang transmission gears kumpara sa mga ibang brand na madaling subukan ng ngipin o ng gear kapag malakas ang torque. Kaya ngayong araw tol, nakahanap tayo ng isang D-Max na merong 458 horsepower at tumataginding na 900 torque. Tol, sobrang bilis niyan. Para sa mga na D-Max dyan o nangangarap ng mga drag diesel setup, panoorin nyo tong video na to kasi dami nyo malalaman. Ito na ata yung pinakamalakas na drag diesel na kotse na nasasakyan ko. Sobrang nagulat talaga ako sa power nito guys. Kaya panoorin natin ng mabuti. Tara! Guys, tignan nyo itong nakita nating sasakyan, tol. Lowered na D-Max boy. Simulan natin yung vlog boys. Let's go!
Ito na yung isushoot nating sasakyan, tol. Dito kami ng owner, guys, para i-share sa inyo yung kwento ng kanyang sasakyan at kung bakit ganito ang itsura ng kanyang D-Max, tol. Tawagin natin yung owner. Bossing, ano pangalan natin? Hari. Si Sir Harry. Tsaka yung Isuzu D-Max ko, 2012. Marami bang nagda-drag diesel talaga ng D-Max? Oh, actually yung sa Pilipinas kasi hindi pa masyadong uso pero padami pa lang, 'di ba? Pero sa Thailand, D-Max talaga yung pinakaano nila sa drag diesel, parang kumbaga Civic natin siya sa Pilipinas. Ito yung ano nila, yung parang laruan nila doon Oo, sa Thailand. yun. Kasi sobrang daming D-Max talaga doon. Paano nag-start tong kotse mo na to? Parang ganito rin, mataas. Oh, actually nakuha ko siya all stock talaga. Anong year mo siya nakuha? Ngayon lang, 2025, April. Tapos ayun, pagkakuha ko, mga after in a week lang, lowered agad. Ano yung kotse mo before? Meron akong Fortuner din. Naka-drag di dati pero stock na siya ngayon. Doon ako nagsimula. Ayun yung ibang friends ko kasi or yung mga kasama ko sa grupo, meron silang D-Max. Meron siyang D-Max actually yung sa Saturday nga. Naka-D-Max siya before tapos first time namin makatry ng D-Max. Baliwan na. Konting hindi mo gagastosan eh. Pero iba talaga yung tulin na binibigay. Anong special papi sa D-Max? Bakit ka nag-D-Max? Kasi naka-Fortuner ka, ba't hindi yun yung pinaglaro mo? Sa D-Max kasi, kung pabilisan yung gusto mo, when it comes to the budget side, sa D-Max hindi mo kailangan masyado gastosan para tumulin. Kumbaga, let's say, gagastos ako 200 sa Fortuner, then gagastos ako dito ng 200. Siguro, 50% difference yun when it comes to everything. So, mas pabilisin to, kumbaga. Oo, yes. Saka mas mura. Yes. Actually, yung isang reason pa kaya D-Max, parang ginawa ko siyang parang shop car namin, parang model car din. So, mostly lahat ng mga nilagay namin dito, mga parts din na, kumbaga, pinipili namin for the car. Shoutout mo pala yung shop mo. Project HP, pati, actually, tatlo yun. Ay, apat, sorry. Sama-sama kami lahat. ProTune, Project HP, JD Mufflers, pati AE Autoworks. So, kung nagsawa na ako dito sa lifted kong sasakyan, Pwede. pwede ako pumunta sa inyo. Oo, ganun? mamaya agad. Gawin na. Okay. Mamaya agad. Nakuha mo to, papi. Sabi mo all stock, mataas. all stock stock, height, lahat. stock itsura, Stock lahat. stock internal, Oo, stock lahat. engine, ganun. Stock engine. Actually, ngayon, stock engine pa rin naman siya eh. Pero yung mga ibang parts, syempre, pinalitan na natin. Ang D-Max ngayon, I think, kung di ako nagkakamali, 5 na yan eh. 5 versions na yan. So, usually, tinatawag namin yan, mga Euro 1, Euro 2, hanggang Euro 4. Then, doon na yung bagong engine, which is yung 4JJ3. So, ngayon, eto, yung tawag sa kanya ay 4JJ1 Euro 2. So, yun, napili namin kasi doon din kami nasanay usually. Tsaka siya yung madali talaga siya i-set up eh. Hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Anong goal mo sa kotse na to? Pabilisin talaga, ganun? Ilaro? Oh, pabilisin talaga kasi yung main purpose kasi namin parang kumbaga ako as a seller ng parts, gusto ko yung parts na binebenta ko, tatry ko muna sa akin, di ba? Para meron akong data. Pagkabili dito, yung unang ginawa ko agad, syempre lowered tayo. Nagpalit tayo ng drag shocks, ng gulong, ng mugs. Actually, yung harap, torsion bar siya eh. So, pinipihit lang siya. Parang Pajero. Oo. Then yung Okay. likod, yun yung naka-drag shocks siya ngayon. So, ano bawas ng molye, ganun? Oo, bali yung ginagawa namin, nagbabawas kami ng molye tapos naglalagay kami nung shocks relocator kit tsaka ng lowering block. So yung ginagawa kasi nun, yung stock mo, nakabend yung shocks pag binabayan. So ngayon yung gagawin niyang nakatayo parehas para maganda yung upo ng sasakyan pag pinaalis mo siya. Usually kasi pag mga ganito, syempre pag diesel mataas yung torque. Instead na umalis yung sasakyan, ang nangyayari sa kanya pag hindi mo na setup ng maayos, nagwa-wobble lang yung itong likod na differential niya. Kaya inaayos namin yun. Sa mugs, papi, ano ang napili natin mugs dito? Eto, Cosmis. Syempre, Taytay. Ay, concept. Oo, ayan. X006RS. Ang mugs natin, if hindi ako nagkakamali, 18 by 9.5. Harap likod yan, hindi staggered. Sa tires naman, 275/40. 18. Yung harap, normal na street tire lang, pero yung sa likod, semi-slick yung gamit natin. Itong maganda, guys, oh. Pang. Wala nang gabuhok, tol. Dikit lahat ng goma dito, guys. May mga tropa ba D-Max na lifted yung sasakyan nila? Wala, no? Wala, puro mga baliw talaga yung mga... Lowered lahat. Parang actually wala pa akong nakitang D-Max na Bihira. No, bihira talaga. lifted. Puro lowered eh, no? Siyempre, D-Max, very unusual talaga siya na setupan dito sa atin sa Pinas eh. Kaya nga. Yung mga ganitong D-Max, papi, may mga variants din. Madami siya actually. Merong LS, LX. Ito, siya, bali 2012 na Isuzu D-Max X-Series siya. So, pag sinabi mo na X-Series, usually yung difference niyan is meron siyang espada dito sa gilid. May chrome. Tas yung interior niya, all black. Ay, gago. All black na siya, pati yung taas, yung headliner. Tapos eto, meron kang ganito rin. Puta, GRS, oh.
Executive version, tol. Oo, dami lang gamit. Ayun, Ang galing, tapos, ganda rin, no? eto pa, naka-chin siya. From ano to? From casa? Ganon. Yes, stock yan yung chin niya. Okay. Then eto, palit na lang tayo ng emblems. Eto, orig na Highlander from Thailand. So bakit ano yung Highlander, papi? Sa Thailand talaga siya. Kumbaga, pagdating sa Thailand, dito sa atin, D-Max siya, di ba? Doon, D-Max pa rin siya, pero mas kilala siya bilang Highlander. Highlander talaga. So parang Yaris tsaka Vitz? Oo. Fit tsaka Oo, Jazz? parang ganun. So, bali parang, kumbaga, parang Isuzu Highlander, D-Max Cab 4 siya. So, meron din iba, mga Space Cab, ganun. Sa viewers natin, papi, kunwari, bibili sila ng, gusto nila mag-set up. Ano ang dapat nilang kuhaning variant? Para sa akin talaga, anything between 2008 and 2013. Na 3.0? Oh, na gantong look. Kasi pag mga ganitong look naman, automatic ano na yan 4JJ1 na yan. Tsaka yung box niya, madali din siya ma-tune. Actually, stock box lang yung gamit. Okay. Tsaka syempre, manual. Manual ang hahanapin nila. Oh, manual talaga. Kung gusto nila mag-racing, Oh, mag-karera. racing. Pag sa Matic kasi medyo limited yung power niya dahil di kaya nung transmission Lalaro ka lang maybe around 250, 255. Actually, umiinit. Yun talaga yung nasisira. Pero kunwari, brother, yung kukunin nila yung kotse in general lang, as a D-Max, hindi panlaro. As a, kunwari, everyday car, ano ang hahabulin nila? Sana. As a everyday car, siguro para sa akin, nung all-stock kasi ito, komportable talaga Malambot, tsaka hindi siya ganun kahirap i-drive. Siyempre, lalong-lalo sa makina talaga matibay. Isuzu. Pwede ba natin makita yung engine nito? CC. Actually, gamit siya sa iba-ibang, kahit sa mga truck ng Isuzu. Meron ding 4JJ1 na variant. 4JJ1 ang engine natin. Oo. Ayan. Ayan, medyo madumi lang. Pogi ng ano, guys, oh. Nasa labas talaga ang, ano to, box? Oh, yan. ECU box. Nasa labas ang box, tol. Pucha, parang nag-sound na yung box, no? Nasa labas. Akala ko ba all stock to? Parang, Oh, hindi na, no? stock lang yan. Naka-pipes na. Dito so syempre, unang-una sa lahat, palit tayo ng charge pipes. Actually, buong FMIC set. Kasi yung stock ng D-Max, maliit lang yung ano niya, yung FMIC niya, yung Ito, ang laki intercooler. na, boys, oh. So, papi, ang tanong, no, bakit nagpapalit ng front mount intercooler? Ang purpose kasi nung front mount intercooler, syempre basic. Kumbaga sa logic lang, mas malamig na hangin, mas maganda sa makina yan, di ba? Mas efficient yan. So syempre, para ma-maximize natin yung boost din natin, tsaka yung stock FMIC, since hindi niya rin kaya mag-handle ng medyo mataas na boost, kailangan natin magpalit na mas malaki para, kumbaga, supported lahat. Kumbaga, better safe than sorry nga, di ba? Oo. Sabi nila. Tapos ano pa ba? Ito, palit tayo ng short rod siya. Yung purpose niya para makapag-accommodate tayo ng ram air dito. So dito siya lumalabas. Pwede gumanon. Oh, diretso. Actually, nandun yung ram air niya sa likod. Then, eto, lagay tayo ng fuel regulator, external pump, then nozzles, turbo. Eto ano lang yan, catch can lang yan para sa pressure na itong Pero head. grabe yung ngayon lang ako nakakita ng catch can Actually, na late talaga siya. na totoong catch can, tuloy yung puro langis. Puro lang is. Papalitan yan kasi masyado siyang maliit Pero yun, basic lang, turbo. Tapos sa taas, cam spring retainer. Papi, nung lahat ng ginawa mo na to, compared dun sa dati niyang takbo, kamusta? Malayo talaga. Ilan na ang seconds mo dun? Sa Yung 400 meters? target? Hindi, yung stock siya, kunwari, stock yung kotse, ilan ang 400 Sa meters? stock kasi never namin na-try, pero kung sa akin lang, base sa akin, siguro lalaro siya 17, ganyan. 16, 17 talaga. On a all stock ha. On a Tuesday? On a Tuesday yun. So, nung ginawa natin tong lahat, Ngayon, ito yung target namin. Conservative lang na time, syempre. 12 low. 12 low. Pero hindi siya all out. Hindi all out to. Oo. Sabi mo kanina, no, kung gusto mo magpabilis ng D-Max, magkano yung, pwede mo malaman yung rough estimate? Para sa mga gusto lang mag-upgrade. Kasi kung, syempre, sa 4JJ1, very broad yung upgrades niya. Dito, nasa mid tayo, siguro more or less 200, 300 if papagawa mo siya. Etong lahat ng to. Oo, 200. Pero ano na yun, halimaw ko na nun. Oh, pero yung parts kasi na pinili ko dito is yung mga ano talaga, kumbaga yung the best of its kind na pwede mo makuha. Pang matagalan, gano'n. Oo. Pero madami pang ibang options na di kailangan maging mahal para tumuulid. Kakaiba ang head tsaka block ng ano, no? Parang walang design. Parang gulo-gulo lang Parang ano lang, Pinagsama-sama lang na. Sige, patong mo na dyan lahat, tol. Okay na yan. Hindi naman makikita to, bubuksan. Wala siyang ano yun, no? Walang, sa bagay, 2012 yung kotse, no? Pero laki ng makina, tol. 3.0 to, papi. Oh, 3.0. 3.0, guys. Ano lang, pure bolt-ons lang lahat. Gaano katagal ginawa tong execution na to, brother? 1 week lang. Ito, lahat ng to? Oh, eto. Matagal lang naman lagi yung parts. 1 week, gumawa ng pipes, radiator, tapos lahat ng nandito, 1 week.
Oh, bolt-on lang. Kasi Okay. yung ginawa namin, iniipon ko na lahat ng parts. So, actually, lahat ng parts na to, galing siya sa Thailand talaga. Ini-import namin siya. Pinapauwi namin dito. So kung gusto nyo maging mabilis ang D-Max nyo guys, kontakin nyo si brother. Brother, anong shop mo ulit? Eto, pag sa parts, Project HP. Ayan, eto nandito naman. Ayan guys, Project HP. Sa tune naman, Pro Tune. So, papi, eto ang tanong. Fuel consumption, kamusta? Wala Okay na. na okay. Matipid pa rin to? Oo, matipid pa rin yan. Siguro naglalaro to ng mga 12 average. Sa traffic? Oh, 12, 13. 12? Oo. Naglalaro pa yan ng ganyan, 12. Kaya Totoo yan. nga. Oo, totoo yan. Sa long drive, mas tipid. Actually, gano'n na talaga siya long. Basta wag ka lang bibirit talaga. Siyempre, pag binirit mo, iba. Okay. Pero ito na yung mauusok na diesel, papi. Ito na yun. Medyo, oo. Pucha, parang mayayari sa akin yung Hilux ko, no? Yayariin tong Hilux, tol. Pwede, palit tayo. Tapos, pagbalik niyan, nakababa na rin. Lower din, no? Ma-advise mo ba na, kunwari, daily lang yung kotse nila, mag-upgrades din ng ganito? Oh, pwede. Actually, yun. Siguro kung sa D-Max, pinakaunang upgrade mo, tune. Siyempre, after ng tune, palit ka lang ng clutch. Kasi sa amin, based sa experience namin, kahit all stock siya, na-tune lang. Nag-slide talaga yung yung transmission. So, papalit tayo ng clutch. So, after that, okay na yun. Yung tulin, meron na siyang tulin, hindi ka na mabibitin. Kayang-kaya na kung simpleng pang araw-araw lang naman. Actually, pinaka-basic clutch, nozzle siya FMIC, yun lang. Mabilis na sila nun. Oh, yun, kaya na yun. 14s, 13s, kayang-kaya na yan. Pwede natin masilip ang interior ng Oh, okay guys, nakakapanibago sumakay ng pick-up na lower, tol. Hindi ko na kailangan gawin. Brother, ang haba ng pinto ng o ako lang to? hindi, medyo malaki talaga siya. Tsaka Mahaba yung mabigat. pinto niya, guys, no? Oh, mabigat. Haba ng pinto. Okay, pasok tayo dito sa interior. Ayun, tara, pasok kayo. Ano lang, very straightforward lang. Ito, meron lang tayong mga gauge. Boost gauge, CRP voltmeter, pati Luffy. Ano lang siya, parang OBD2 na pang-monitor lang ng mga temps natin, pati oil pressure. Brother, may 3.0 ba na automatic? Meron. Actually, mas madami yung 3.0 na automatic kaysa sa manual kung maghahanap ka ngayon eh. Pero sa amin, personal preference namin talaga, manual kung gusto mo ng 4JJ1. Pero ano ang mas habulin sa market? Kunwari kasi pag tinignan mo yung Hilux, mas gusto nila dyan yung automatic eh. Oo. Kasi syempre bago pa. Pero ngayon, since medyo humupa na yung 2012 natin na kotse, Actually, ngayon, D-Max, mahirap na maghanap ng manual, ng manual. Actually, parehas. Tsaka bibihira yung makukuha mo siya ng sariwa pa or yung hindi gaano laspag. Kasi, alam mo naman, brad. Wala Usually, akong pag dito 4JJ yun, madalas, pang Meralco yan eh, di ba? Kaya, Pang-service. pang service yan sa construction, di ba? Pero malinis ng kotse mo, no? Oh, bali, nakuha ko siya na Malinis, ganito. boys, oh. Brother, pwede ba ako umupo? Oh, pasok. Oy, kung sarap ng upuan naman nito. Ayan. Stock na leather. Oh, stock. Bali, ito kasi LS variant siya na X-Series. So, yun. Stock na lahat to. Yung mga leather sa sidings, leather na upuan. Ano to? Premium version to na manual, Oh, kumbaga? kumbaga parang sa Hilux, ito yung Conquest Ah. sa panahon ngayon. Pinalitan ko lang dito, ito head unit lang. Kasi yung head unit natin before sira na, hindi umaandar. Tapos lagi lang tayo dashcam. Maganda ang all black talaga na interior. Para sa akin din, mas prefer ko yung all black. all black. Sa EG, mahal, sa ano to? Sa mga Corolla, mahal to eh. Oh, all mahal. black. Mahal black. Magkano ba ang second hand na? Kunwari, kung gusto nila kumuha ng ganitong all stock na 3.0 na manual, magkano ba kailangan nila i-budget? Ngayon, kung sasakyan pa lang siguro ready ka mga kahit 550, ganyan. Ang mahal pala to. Ngayon, mahal siya ulit. Tang ina na meta na naman. Oo, pero dati, usually yung prices ngayon, 450 to 500, swerte ka, makuha ka ng 400. Na ganito specifically Pero dati, mga siguro 2 years, 3 years ago, hindi pa uso gano'n yung D-Max. 350k, may mga... Meron? Oh, 350K? 350, may makikita ka na. Eh di mahal ka ng oras ng kuha pala, no? Oh, medyo mataas na actually nung nakuha ko siya. Talaga? So matagal ka na naghahanap? Sakto lang. Medyo makatirim pala yung presyo nito, no? 500. Oh, ngayon. So kalaban nito Montero na Gen 2. Oh, Gen 2. Gen 2, no? Tapos Fortuner, Gen 1. Fortuner Gen 1. Eh pwede natin masilip yung likod, Oh, papi? sige. Nagwa-wonder ako, anong haba ng nung pintuan, guys. So tingnan nyo to, ang haba ng pinto. Tapos dito, biglang lumiit. Silipin natin dito sa likod. Oh, ano to Ayan. mga kapyasahan ka? Ayan, mga tinira kasi, may bumutas, di ko alam. Dito, Nabutas mag-isa, guys. grill para sa, para dito sa ram air niya. Yung ramer, gaboga sa taba, tol. Pero Happy New Year, boss! Ang laki, boy. Ayan. Wala na sumasakay dito sa likod, brother. Meron ba? Pero after, para silang nag-workout na. Yun, ito, traction bar naman, nilalagay sa differential. Para stable tayo. O tinatanggal lang after ng
after bumitaw. May, Tsaka may gamit ka rito sa likod, no? Oh, may Nalalagyan pa dito sa likod? Oh, madumi. Makalat lang pero may sub yan. Subwoofer? Ayan oh. Under seat. Nakasakay ka na dito sa likod, papi? Oh, nakasakay Masigip na. din sa likod? Matigas. Matigas talaga. Kasi yung design usually guys, yung mga design ng mga pickup, ano to, 92 degrees yung design ng upuan eh, oh. Tsaka night and day yung pinag-aiba ng harap sa likod eh. Ang iksi guys, tingin nyo, itong yung distance nito, sobrang iksi lang. Tol, masigip talaga. Oh, maganda papi pag pick up naka-spoiler eh, no? And guys, parang medyo sporty siya tignan. Ganda. Ano pa mga gagawin mo sa kotse mo na to? Actually, for now, eto na muna. Para ngayon kasi sa power naman, happy naman eh. So yung pinaka gagawin na lang yan, official time trial na lang para magkaroon tayo ng official na time slip din. Kumbaga pag sa stock engine, nasa na siya eh, parang optimal niya na to. So buti papi yung engine mo, kinakaya lahat ng load na pinagagawa. Kayang-kaya naman. Safe naman lahat. Kung hindi naman namin i-tune na parang mahirap na siya gamitin, di mo na kaya i-long drive, ganun. Depende rin sa purpose kung anong purpose mo mismo na gusto mong gawin. Kunwari, gusto nila kumuha ng second hand na D-Max. Ano ba yung mga usual na kailangan natin bantayan dito? Madalas na taga sa 4JJ1, yung mga oil seals lang naman sa may valve cover niya. Pero aside from that, wala na, okay na yun. Yun lang yung madalas na problem talaga. Pag mga nakakuha tayo ng mga oil stock talaga, yun yung mga una natin na makikita. Seals lang. Pero bukod doon, wala na iba. Okay naman lahat. Brother, pwede ba natin maikot? Oh, ikot tayo. Gusto ko lang ma-testing guys to kasi never ako nakasakay sa mga pick-up na pangkarera. Pangkarera guys. So, tignan mo yung gulong tol. Putya semi-slicks. Okay, subukan natin to guys kung ano feeling. Mali mo, eto na yung sumunod, yung Hilux natin. Diba? Okay guys, subukan natin. Let's go. Sige, sige. Okay guys, testingin natin. Ito na! Ay, pero tahimik sa loob, no? Ngayon, pero mamaya maingay to? Normal na sasakyan pa rin. May aircon, power steering. Siguro kung naka-exhaust ka, parang normal na kotse na lowered lang, no? Oo. Pero sa diesel kasi mas maganda talaga pag sa D-Max specifically. Nakakuha kami ng power sa dyno pag mid-pipe lang siya. Yun lang, clutch, tapos naka-short shift. Tsaka naka-tranny din pala. So, ang tranny nito, saan galing? Thailand din. Thailand. Oo. Thailand ng ganitong unit. Ano siya eh, parang internal siya, aftermarket na siya ng... Specifically made para sa racing. Yes, for D-Max talaga. So, ano pinagkaiba nung tranny na yun dun sa stock? Unang-una sa lahat, mas matibay siya. Kasi ang D-Max na tranny, ang stock, pag na medyo nakaragahan na ng konti, prone siya mabali. Tapos pangalawa, pinagkaiba niya is yung ratio din niya. Kumbaga parang sa mga Civic, di ba may mga balasa yan, di ba? Oo, may 4-4. 4-4, ganun. 4-2. Oo. So yun ganun dito rin, meron din siyang ganun. Tsaka nakaano din pala, final drive. Papi, ano nagagawa ng final drive? Actually, more on top end talaga siya eh. Pero dito sa akin kasi, kailangan ko talaga magpalit ng final drive para mag-match yung speed ko sa RPM. So, nung hindi pa ako naka-final drive, let's say, takbo ko, indicated speed ko, let's say 80. Yung totoo nun, around 60 lang yan. Tsaka mabibiting ka talaga sa dulo. Kailangan mo magpalit ng final drive talaga. Yung setup natin na to, medyo mabilis na to kumbaga. Pwede na. Pwede na. Tingnan natin. Gagong bilis, boy! Actually, yun yung reason talaga kaya ako napa-D-Max din. Yung... Gago pa. Teka, tol. Teka. Parang sedan, yung compared doon sa, sa stock, parang ito, constant yung hatak, no? Oo. Lalo na pag inano natin talaga yung dinulo natin. Yun, yung torque neto ngayon, bali 900 to the wheel. 900? Oo, 900 to the wheels. Tapos yung kabayo natin, 458 wheel horsepower. Naalala ko sa'yo, yung mga tropa ko, nagpapatune ng Hilux nila. Oo. 250 eh. Oo, 250. Di ba, yun yung basic na tune lang. 250, ang ina ito 400. Pag mga Hilux na IR. So, dalawang klase, dalawang makina yan. Yung meron tayong tinatawag na IR tsaka non-IR. Pag sa mga non-IR na 1GD, yun, medyo achievable talaga yung mga 250-ish sa tune lang. Pero pag dun sa mga non-IR, which is yung mga naunang variant, yun, medyo mahirap din. Pero kaya naman. Pero ito 450? Oh, 450. So ano pala tayo, mga 30% pa lang yung power natin? Hindi naman, mga 50 naman siguro. Hindi ka nagpatay ng aircon no? Wala. Pero kung drivability lang, pwede naman. Pwede possible, naman. oo.
Pero kung may iba ka naman na choice. Huwag na lang. Huwag na. Huwag na to. Oo. Ayan, normal lang. Walang usok. Parang ang liksi, no? Yun yung yung normal na tapak lang talaga. Ang gaan natin. Ang weight nito siguro around 1.7 tons. Medyo mabigat siya kasi ngayon all steel. Wala tayong binalitan na carbon. Ano talaga, as in, kung paano siya nung stock. Binaba lang, minags, yun na yun. Pero fan ka ba nung carbon panels? Pwede rin, pero ako mas gusto ko yung yung Hindi halata, no? yung kumbaga Clean look. clean look. OEM lang kumbaga. OEM plus. Ano gusto mo i-shoutout to in their video? Shoutout lang, ProTune, Project HP, JD Mufflers, pati AE Autoworks. Pero tsaka sa mga kaibigan ko syempre, family and girlfriend. Gaano kalayo yung biyahe nito? Nauwi ko to ng probinsya. Okay. Binabiyahe ko to lagi every weekend. Concepcion. Sa after lang ng Clark. Pampanga? Oo. Tarlac na. Bungad lang. Brother, ma-advise mo ba sila kumuha ng D-Max at gawin ganito yung kanilang sasakyan? Oo naman. Walang susuko. Ay, hindi. Ito ang tanong. May horror stories na ba? Ito gusto ko malaman kasi puro good things yung narinig ko. Oo. Horror stories ng tune. Ng karga, sumabog, ganyan. Ang sabog naman kasi, most likely, cause yan ng mechanical failure yan madalas. Kami, na-experience na namin, nasabugan kami ng makina ng ganito rin. Hindi dahil sa tune, pero dahil sa mechanical failure, which is cut yung fuel namin. So, namatay yung isa injector. Ang senaryo, nag-lean. Nalusaw yung yung piston. Pinaka-cause lang nun, nag-leak yung surge tank namin. Yun lang. Isang makina na yung kinuha. Pero magkano inuubos kapag nasusunog na sumasabog, brother? Pag sumabog kasi yung engine, meron ka ng dalawang choice eh. Pwede ka na mag-forge internals. Let's say, upgrade ka na ng crank, connecting rod, pati piston. Pag nag-upgrade ka na nun, mas makakapag-accommodate na tayo ng mas mataas na boost. Doon, pwede natin ma-achieve yung mga 550, 650, 750, kaya yan. Mas upgraded yung internals mo. 750 horsepower? Oo, kaya yan. Puta, halimaw na yun. Siyempre, lang din, supporting mods lang din. Malayo yung 750 dito? Oh, malayo pa. Malayo yung 750. Ilang seconds yung 750? Madalas pag sa Thailand, mga 9 na yan. 9, ganyan. Yung upgrades para makuha yung 750, mahal na yon. Kung i-build mo siya ng diretso, hindi ka na yung step by step, reasonable, pwede na. Siguro 400, ganyan. So technically, brother, mas mabilis magpa-base ng diesel kaysa gasoline? Sa diesel, yung kinaganda kasi sa diesel, konting upgrades, Mabilis na agad. mabilis na agad. Yun yung maganda sa diesel. Ito, sa stock na car, usually yan, plus 30 to 40 horsepower, wheel horsepower on the average. Tapos sa torque naman, more or less, 70 to 100 yan yung nagigain mo from from a complete stock car. At tune lang, wala kang binago. Pero syempre, pag nag-exhaust ka, which is naka-exhaust ka naman din, makakapag-squeeze pa tayo ng konting power pa doon. Grabe, Pabi, naka-fuel pump ka ba? Oo, naka-fuel pump. Lakas ng tunog kanina yun. Pina-prime. Tsaka medyo hindi kaya nung battery pag diretso on eh. Brother, again, salamat. Thank you, boss. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin na to. Maghanap pa tayo ng ibang mga sasakyan na ganito, tulad nito guys. Kita kayo sa susunod na video. Let's go!